buhay na ito may hirap at tagumpay. Kung minsa'y tila walang patutunguhan, ngunit may pangako at Diyos ang nagbigay. Plano niya'y ganap, tayo'y kanyang gabay. Plano niya'y kapayapaan, hindi kasamaan. Pag-asa't kinabukasan, kanyang iniaalay, tiwala'y ilagaw, sa kanya'y maghintay. Hindi niya layunin ang tayo'y pahirapan, kanyang iniisip ang ating ikabubuti. Tayo ay tila madilim at libliban, ang plano niya'y tiyak walang pagkakamali. Hindi niya layunin na tayo'y mahirapan, kanyang iniisip ang ating ikabubuti. Kahit ang daay tila madilim at libliban, ang plano niya'y tiyak walang pagkakamali. Plano niya'y kapayapaan, hindi kasamaan. Pag-asa't kinabukasan, kanyang iniaalay, tiwala'y ilagaw, kanyang sakay maghintay. Hindi niya layunin ang tayo'y pahirapan, kanyang iniisip ang ating ikabubuti. Kahit na ay tila madilim at linalipan, ang plano niya'y tiyak walang pagkakamali. Yan ng Diyos ay pag-asa. To blind unity, lifeline, devotion, lifeline, devotion. Sa dilim ng mundo, Diyos ang liwanag na gabay. Sa bawat pusong sugatan, pag-ibig niya'y alay. To blind unity devotion, tinig ng pag-asa at kapayapaan. Sa salita ng Diyos, tayo'y magkaisa sa kanyang harapan. To blind unity life, devotion, sa presensya ng Diyos, tayo'y mag-ibon. Sa awit ng pupuri, ngalan niya'y taas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wakas. Sa gitna ng pagsubok, lakas ng Diyos ang sandigan. Sa bawat kahinaan, biyaya niya ang apuhan. The blind unity devotion, daluyan ng pagmamahal ng Diyos. Pangako may panghahawakan, at ang salita niya ang ating gabay. Patungo sa magandang tagumpay, at mapapalang buhay. The blind unity life, devotion, sa presensya ng Diyos tayo'y magtipon.
Sa awit ng pagpulit ngalan ay taas. Sa pagkakaisa, kaya ng Diyos ay wagas. Ng Diyos nakikita ang puso't isipan. Kamay ng Diyos umaabot sa kalungkutan. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay. Blind unity devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The blind unity devotion, sa presensya ng Diyos tayo magtibon. Sa awit ng pagpulit, ngalan niya'y laas. Sa pagkakaisa, kaya ng Diyos ay wagas. Magandang gabi sa ating lahat. Ayun po, napaka-buti ng Diyos kasi ang dami-daming struggle nating kinakaharap at kanina po nakapag-live po tayo pero hindi po pumwede ang YouTube go live together. Dahil siguro may mga dapat aayusin pa or hindi po sila compatible siguro sa ating ka-partner, no? Baka pang mobile lang po siguro talaga go live together. Anyway, God is good all the time, and all the time God is good. Kasi nakapagpatuloy pa rin tayo sa ating gawain using ng StreamYard. And sa kabutihan po ng ating Panginoon, nandito na po ang ating guest. Ang ating magbabahagi ngayon sa banal na salita ng Diyos, ang magbibigay ng pagkain ng ating kaluluwa. Yun. So, sa mga kaluluwa dyan, ay stay. Sa mga kapatiran natin na nandiyan dyan sa ating YouTube channel, pakibahagi po ang ating gawain. Ano po? Para po marami pong mga kapatiran natin sa Panginoon sa pananampalataya ang makakarinig ng banal na salita. At the same time, ating maabot ang ating mga kapatiran. Lalo na po sa mga first-timer dito sa ating YouTube channel. Paki-subscribe po ang ating The Blind Unity Official and paki-click ang notification bell icon o pa pong marami pa po mga content naming ilalabas, updated kayo. At syempre, yung nakalagay dyan sa comment section ng ating chat box. Ang Valley of Praise, no? Na kung saan, dyan nagmumula ngayon ang ating guest na magbabahagi ng banal na salita. Nandyan po sa comment section, paki-subscribe din po ang kanilang YouTube channel. Isa po siyang religious channel, no? At sana po ay mabigyan nyo rin po ng pagkakataon na mabisita po ang kanilang YouTube channel, ang Valley of Praise. Tayo po'y magpatuloy na sa ating gawain ng The Blind Unity Night Live Devotion. Just stand by. So, ang ating tagapanguna po ngayon ay ang ating chairman, none other than ang aking kabiyak, Roel Rites Colliantes.
Magandang gabi po sa ating tagapanguna. Ayan, magandang gabi sa ating lahat dito sa Night Live Devotion. Start na ba tayo? Okay. Ayan, so, ayan po. At ang ating opening prayer po naman ay ang ating kapatid, ang President ng The Blind Unity Official, si Brother Remark Mendoza. Okay, so, atin po munang pakinggan ang ating The Blind Unity Devotion Introduction. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Devotion. Kailangan mo ba ng gabay? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Ang The Blind Unity Night Live Devotion, ang iyong santuaryo sa gabi. Tuwing Huwebes, kung saan mapapakinggan ang banal na mga salita ng Diyos. Nagbibigay liwanag at pag-asa. Kung ikaw ay dati nang kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa at maranasan ang presensya ng Diyos. Kasama si Pastora Faith Eunice Robante. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi hanggang 9:30. Live na mapapakinggan sa aming The Blind Unity TeamTalk server at mapapanood sa aming YouTube channel, The Blind Unity Official. Masubaybayan niyo rin po ito sa aming Facebook page. Upang lagi kayong updated sa amin at lagi tayong connected, pakisubscribe lamang ang aming YouTube channel at pakifollow ang aming The Blind Unity FB page. Paki-like and share ang aming mga videos upang marami pa tayong ma-inspired at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sabay tayong magnilay at sabay tayong matuto. Maglaan ng oras sa Panginoon habang mayroon ka pang panahon. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Devotion. Yan. Stop. Kaya isang magandang gabi sa lahat ng mga naandito po sa YouTube channel na nakaantabay sa atin pong Night Live Devotion. Ngayon po ay gabi na naman na kung saan ay meron tayong salita ng Diyos na mapapakinggan na ito po ay dadalhin sa atin ng ating mahal na Pastor Jelby, no?
Pero bago ang lahat po ay napakahalagang bagay po na tayo po ay manalangin at tayo po ay papangunahan sa opening prayer ni Brother Ray Mendoza. Music volume 73. Music volume 80. 86. 93. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli na naman po kaming makakalapit sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang aming tinatanggap sa araw-araw. Lalo't higit sa aming mga pangangailangan. Panginoon, lumalapit po kami ngayong oras na ito upang madama namin ang iyong walang hanggang presensya. Panginoon, dinadalangin po namin at itinataas din po namin sa iyo ang taong gagamitin mo upang magbahagi ng iyong mga salita. Nawa ang bawat salitang mamumutawi sa bibig ng instrumentong iyong gagamitin upang magbahagi ng iyong salita ay maging kalakasan sa aming espiritual na pangangatawan. Panginoon, maraming salamat po dahil hindi niyo po kami iniiwan sa lahat po ng pagsubok na aming pinagdadaanan sa aming buhay. Maraming salamat sa lahat ng biyayang aming tinatanggap at tatanggapin pa. Panginoon, ang lahat ng ito ay aming hiniling sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Yan, maraming salamat kay Brother Ray sa kanyang panalangin sa ating Panginoon. Ngayon po ay tayo po ay muli ay narito sa ating night live devotion para pakainin ang salita ng Diyos sa ating mga espiritual na kalagayan. Yan, kung paano po kumakain ang ating physical na katawan, ganun din po ang ating espiritu ay kailangan kumain. Dilit iba kundi ang salita ng ating Panginoon. At ngayon po ay bago po sa salita ng ating Panginoon ay tayo po ay makarinig na isang makalangit na awit. Stop. At tuloy siyang nagbibigay ng kaya sa puso ko damdamin katapatan niya ang aking purihin.
Dakilang Diyos, tapat ka ng tunay mula pa sa ugat ng langit. Mundo'y magunawan, maasa hanggang lagi, maging hanggang wakas nitong Kaya Diyos, ika'y aking purihin. Sa mundo'y aking pag-ibig. Bilang iyong katapatan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Dakilang ang Diyos, tapat ng tunay, magmula pa sa ugat ng langit. Mundo'y magunawan, maasa hanggang langit, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakilang ang Diyos sa habang panahon, katapanan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighanin, nagpupay man ay naroon. Luyan lang ang asa ko, kailangan hinahon. Pag-iulan sa amin, lubot hanggang ngayon. Dakilang Purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po mga kaibigan, mga kapatid, na napakadakila ang katapatan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Minsan po tayo ay nagkukulang sa ating Panginoon, pero lagi po nating naalala at tatandaan na kahit po tayo nagkukulang, pero ang Panginoon po ay natiling tapat sa bawat isa sa atin. Sa kabila tayo nagkakamali, pero ang Panginoon po ay napakadakila ng kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Ang katunayan ng katapatan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, lagi niya tayong ipinaglalaan ng pagkain ng ating espiritual. Walang iba kundi ang salita po ng ating Panginoon. Ngayon po ay bilang magpapakilala, hayaan ko po ng aking kabiyaka magpakilala sa ating magdadala ng salita ng ating Panginoon. Kaya natawag ko po ang aking kabiyak na si Miriam para po siya yung magpakilala sa ating tagapagsalita. Praise God! Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Yan, purihin ang Diyos. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating pinaka-espesyal na gawain, ang pagbabahagi ng banal na salita ng Diyos. At malugod ko pong ipakilala sa inyo, isa po ito sa mga pastors ng Valley of Praise. Yan po yung nakalagay dyan na YouTube channel sa comment section. Please do subscribe mga kapatid para po marami po tayong ma-reach out na mga kapatid ng bulay-bulayan or pagbabahagian ng banal na salita ng Panginoon. Okay po, di na po natin patagalin.
akin na pong ipapakilala sa inyo. Kung naalala nyo po, nung nakaraang linggo ng ating nightlife devotion, ang ating nagiging tagapagbahagi ay si Pastor Christian Sabuero. Ngayon naman po, ang kanyang malapit din sa kanyang puso, ang ating kasama ngayong gabi. At the same time, nandyan din naman po si Pastor Christian sa kanyang tabi. Pero, ngayon ang magbabahagi ng salita ng Diyos, ang isang pastor ng Valley of Praise din, none other than si Pastor Jervin Enriquez. Magandang gabi po Pastor, sa magandang gabi. Magandang gabi rin po. purihin po ang Diyos na banal sa ating buhay. Yes, ako po magandang ay gabi. natutuwa at nagagalak sapagkat hindi ko akalain at hindi ko rin inisip na magiging kabahagi tayo ng The Blind Unity Official. At Amen. salamat sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon dahil gumagamit siya at gumagawa siya ng kaparaanan para tayo ay kanyang masumpungan sa lahat ng Amen. pagkakataon. Ako po si Pastor Jervin, ang inyo pong lingkod. At ako po ay kasalukuyan nagpapastor sa Valley of Praise Christian Church. At kasama ko po ang aking kaibigan, ang aking best friend si Pastor Christian Sabuero. At sa biyaya po ng Panginoon ay tayo ay nakakapagpatuloy, nakapaglilingkod sa Panginoon. Amen. So magandang gabi po ulit sa lahat ng sumusuporta sa The Blind Unity Officials. Yes po. Welcome po ang lahat sa ating nightlife devotion Yes. sa gabing ito. Kamusta, Pastor? Kamusta ka po? Mabuti po ang Panginoon sa ating buhay at bagamat maulan, malakas ang Yes, ulan maulan. dito sa labas. Opo. Ayun. Pero hindi po hadlang ang ulan upang hindi tayo dalo sa ganitong gawain basta para sa Panginoon. Amen. Invite niyo po sila, Pastor, sa inyong YouTube channel po, sa YouTube channel natin ng The Blind Unity, ng Valley of Praise. I-invite po kayo sa aming YouTube channel, nandun po sa comment section sa baba, The Valley of Praise. Sama-sama po tayo na magpalakas at magpaalalahanan sa biyaya po ng Panginoon. Ay patuloy po tayo na makapaglingkod sa Kanya. Yes, guys. Please do subscribe, mga kapatid. At syempre, mayroon din po silang Facebook page, ang Valley of Praise. Ayan. Ang sa mga kapatid dyan na gutom at uhaw, yan po ay para sa ating lahat. Ayun. So, kindly follow and kindly subscribe. Ayun. Sa mga religious channel or Christian channels po, gawin po natin itong tawag dito, subscribe po natin para mayroon po tayong gabay palagi kapag gutom tayo, mag-replay lang po tayo. Pag gutom tayo kay Lord, pag uhaw tayo sa Panginoon dahil sa mga maraming struggles, ayan, i-play lang natin yung mga nightlife devotion natin. At syempre, mag-refresh tayo sa kanyang mga promises. Ayan. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay, Pastor. Sige po. Tayo po ay mag-umpisa na sa ating gawain. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri namin at dinadakila, niluluwalhati ang iyong pangalan. Sa kabila po, Panginoon, ng mga aming pinagdadaanan at mga hindi magandang karanasan sa aming buhay, ay ikaw ang Diyos na mahabag, mayaman at biyaya. At sa pagkakataong ito, Panginoon, hayaan mo po kami na matuto sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. At pangunahan mo po ang iyong lingkod. Pinupuri ka namin, dinadakila, pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. So, sabaw na po tayo. So, ang aking pong teksto ay naibinigay sa atin ng Panginoon na ating pagbubulay-bulayan
is yung ang Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Basahin ko po muna. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong landasin. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa kanyang salita. Marami pong tao ngayon ang kinakailangan na magtiwala sa Panginoon. Amen po. At wala po tayong ibang pagkukunan ng lakas kundi ang kanyang mga salita. Sinasabi nga kung tayo ay mayroong pananampalataya, kailangan na tayo rin po ay mayroong pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po. Ngayon po, ang sabi doon is ang Panginoon, sa Panginoon ka buong pusong magtiwala. Papaano tayo buong pusong nagtitiwala sa Panginoon? Naalala ko ang isang kwento sa Biblia na ang isang mayaman na lumapit sa Jesus at nagtatanong siya kung paano makamit ang isang natatanging bagay, ang isang buhay na walang hanggan. Sinabi niya na igalangin mo ang iyong ama't ina. Ang sabi niya is nagawa mo na po. Papurihan mo ang Panginoon sa lahat ng iyong mga lakad. Sabi niya, nagawa ko na po. Sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay na mayroong isang kulang sa iyo. Ibenta mo ang iyong ari-arian at pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Alam niyo po yung mayaman na yon, nalungkot po siya at lumayo sapagkat hindi niya kaya na ibigay ang pinapagawa ng Panginoong Hesukristo sa kanya. Hindi po dahil sa ayaw niya, kundi dahil ang puso niya ay nakalalaan sa kanyang kayamanan. Yun po yung katotohanan. Ang isang bagay na hinihingi ng Panginoon sa atin ay ang puso natin at hindi ang kayamanan natin. Kung nasaan ang kayamanan natin, naandun din ang puso natin. Pero papaano po tayo kapag titiwala sa Panginoon kung meron po tayong may mga pinagtitiwalaan na ang alam natin ay makakapagbibigay ng yung sinasabi natin na comfort, mga temporaring bagay na pinagtitiwalaan. Alam niyo po, napakahalaga ng ganitong pagkakataon na ang Panginoon ay gumagawa ng paraan para tayo ay ma-reach. Actually, natutuwa po ako kasi po is ngayon ko lang po ito ginawa at ako po ay ine-extend ng Lord yung ministry niya through this platform. Balik po tayo doon sa ating teksto. Sabi is doon, sa Panginoon sa buong puso kang magtiwala. Alam niyo po ba na ang pagtitiwala sa Panginoon is more than believing? Opo. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Meron pong isang serkero or yung isang tao na nagtatay na nagtatrabaho sa circus. Sinasabi niya sa mga tao na makakatawid ako sa lubid na yan sa pamamagitan ng aking bisikleta. Naniniwala ba kayo? Ang sabi ng mga tao, oo, naniniwala ako. At pagkatapos ay sumagot naman na itong tao na ito. Ang sabi niya, sige, kung naniniwala kayo, sino ang sasakay kasama ko? Ngayon po, walang makasakay doon sa tao na yon. Hanggang sa isang bata ang nagpresenta. Sabi niya, ako, sasakay ako. Tinitingnan siya ng mga tao habang tinatawid yung lubid gamit ang kanyang bisikleta. Kung mahuhulog siya. And then, nakatawid ang tao na ito. Ngayon po, tinanong yung ng mga tao itong bata na ito, hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba natatakot na mahulog? Sabi ng bata, hindi po ako natatakot sapagkat palagi niya pong ginagawa yan at siya po ang tatay ko. Marami pong naniniwala sa Panginoon pero hindi po nagtitiwala. Magkaiba po yung naniniwala
sa nagtitiwala. At sinasabi ng Panginoon is yung trust in the Lord with all your heart. And do not lean in our own understanding. Yun po yung sinabi niya. Bakit po ito sinasabi ng Panginoon? Kasi po, maraming pagkakataon, maraming bagay sa mundo na hindi mo na mauunawaan, pero kailangan nagtitiwala ka pa rin. Sa mga pagsubok sa buhay, nagtatanong ko, naalala ko noon na may mga tao na lumalapit sa akin, sabi na, Pastor, bakit ganito ang buhay? Bakit ganyan? Akala ko ba pag tinanggap ko ang Panginoon bilang tagapagligtas, hayahay na ang buhay. Hindi po ipinangako ng Panginoon yun, kundi ipinangako niya na na tayo ay kasama niya. Kaya sinasabi ng kanyang salita na sa Panginoon ay buong puso po tayong magtitiwala sa Kanya. Alam ko po na lahat po tayo ay tumanggap na sa Panginoon. Yung mga nakikinig, merong iba dyan na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Tanggapin natin ang Panginoon at bilang Panginoon tagbagligtas at pagtiwalaan po natin siya. Yung pong pagtitiwala sa Panginoon is yung ibinibigay natin, yung buong buhay natin sa kapangyarihan ng Diyos kahit hindi na natin nauunawaan ang sitwasyon na nangyayari sa ating buhay. Trusting God is more than appealing. At it is more than sa mga bagay na pinaniniwalaan natin. Trusting is a decision making, while understanding is the result on the way how we trust in Him. Alam niyo po, kung hindi po tayo nagtitiwala sa Panginoon, wala po yung mga ganitong bagay. Nakakalungkot ko kasi sa panahon ngayon, ito na yung realidad ng buhay na kapag wala kang pera or wala kang yaman, wala kang silbi. Wala tayong magagawa. Pero alam niyo po, iba po ang nagtitiwala sa Panginoon. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po, paano tayo nagtitiwala sa Panginoon? Trusting God means keep updating God in our lives. Ano na ba nangyayari sa buhay natin? Ano na ba yung sitwasyon ng ating pananampalataya? Trusting God is walking daily with the Lord. Yun po yung katotohanan. Napakalaki po ng saklaw sa bagay na pagtitiwala sa Panginoon. Naalala ko ang ginawa ng Panginoong Jesus bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo. Sinabi niya na, Ama ko, kung maaari lamang na hindi ko danasin ang saro ng paghihirap na ito, subalit mangyari nawa ang kalooban mo. Nagtiwala ang Panginoong Jesus sa Ama na magagawa niya. Nagtiwala ang Panginoong Jesus na nakasama niya ang Ama anuman mangyari. Kaya po, ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, kahit hindi na may mga bagay na hindi natin masagot sa ngayon, or hindi natin maintindihan, pero hindi po ibig sabihin na nawawala na yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Sabi doon, sa Panginoon ay buong puso tayong magtiwala at huwag tayong mananalig sa sarili mong pangunawa. Kailan nawawala ang pagtitiwala natin sa Panginoon? Kapag po tayo ay nanahana sa sarili nating pangunawa. Di ba kailangan si Lord? Mayroon na tayong sariling pangunawa. Pero binibigay sa atin ng Panginoon yung mga bagay na dapat tamang gawin. Sabi ng verse 6, sa lahat ng iyong lakad, siya iyong kilalanin.
at itutuwid niya ang iyong landasin. Alam niyo po tayo mga Kristyano, nakakatawa ano po. Lagi po nating maririnig yan na kung kalooban ng Panginoon, kung kalooban ng Panginoon, sa lahat po ng bagay. Kaya dito natin na ano yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo po, yung buhay ko na ibinigay ko ng buong puso kong pagtitiwala sa Panginoon ay sa yaman ng kanyang habag at biyaya, ay talaga naman pong nararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos at yung kapayapaan ng Panginoon na binibigay sa atin. Sa nasabi ng ilan na totoo po yun na wala nang ihigit pa sa isang tao na kapag nakamtan na niya ang kanyang sariling kapayapaan. Yun bang kahit may ulan bukas, may bagyo bukas, pero may tiwala ka si Lord na ipagtatanggol tayo ng Lord, ano man mangyayari sa ating buhay. Amen po. So, ang pagtitiwala po sa Panginoon ay kaakibat niyan lagi yung paglakad kasama siya. Hindi po yan maghihiwalay. Kundi tayo ay laging gagabayan at pagpapalain ng Panginoon sa lahat ng ating mga kalakad. Basta po, tiwala po tayo sa ating Panginoon na magagawa niya ang lahat ng bagay. And if God is for us, who can be against us? Sa mga kapatid ko po na nawawala ng tiwala sa Panginoon or nakukulangan, baka may mga panalangin kayo na hindi na nangyayari or hindi pa nangyayari, hindi po ibig sabihin na mababawasan ang tiwala natin sa Panginoon. Bagkus ito pa yung magiging dahilan upang lalo pang lumalim tayo sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ay, Ayan, praise God. ayun, maraming salamat. Ayun. So, Presider, ano na ang next? Ayan, maraming pong salamat sa iyo, Pastor JB. Yan, Jelvin. Yan. Okay, maraming salamat sa yung mga salita ng Diyos na ipinakain sa bawat isa sa amin, ano? Napakalaking biyaya nun. Tuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Yes, tama. Amen. At bago po ako magwakas pala, gusto ko po kayong ipanalangin sa biyaya ng Panginoon. At ang mga nakikinig ay magkaroon ng kalakasan at kapahingahan sa Panginoon. Sige po, tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita na kung saan ito yung nagbibigay lakas sa amin. Panginoon, tulungan at turuan mo kami na magtiwala sa iyo ayon po sa iyong kakayahan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Dalayan ko po, Diyos, na lahat na nakikinig ng mensaheng ito, Lord, na kung sila, Panginoon, ay nagkukulang sa pagtitiwala at paniniwala sa Lord, yakapin mo nga po sila. Lord, I pray na maramdaman nila yung pagsama mo sa bawat buhay nila, sa bawat araw ng kanilang buhay. Maging sa The Blind Unity Official, Lord, we entrust into you na marami pa ang maabot sa pamamagitan ng platform na ito at i-bless mo, Panginoon, ang kanilang pamilya at sa buhay ni Ate Miriam na ginagamit mo ay hindi hadlang o walang limitasyon, Panginoon, bagkus naroroon yung iyong habag at pagpapala. Ito po, Panginoon, ay bunga ng pagtitiwala sa iyo. Kaya, Father, in the mighty name of Jesus, I pray, Panginoon, that you're going to bless each life, Lord God. I pray, Panginoon, na patuloy ka nga po na gumalaw at kumilos sa pamamagitan ng kanilang buhay, Lord God. And I pray for sa lahat po ng may karamdaman, I pray for every sickness to be healed in Jesus' mighty name. Jesus, you are Lord of Lords for every sicknesses and diseases. And I command the healing right now. I speak healing in Jesus' mighty name. Lord, I speak blessing, Panginoon. At Panginoon, sa mga kapatid namin ng Blind Unity Official, kayo po, Panginoon, ang maging ilaw. Kayo po, Panginoon, ang maging
daan at kayo po, Panginoon, ang umalalay saan man sila dadalhin ng kanilang mga paa. Panginoon, salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila at nilalwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you. Amen. Thank you, Lord. Amen. Purihin ang Ayan. Panginoon Purihin ang sa Panginoon. buhay ni Pastor Jervin. Yan. At ngayon, binabalik ko na po sa ating aking kabiyak ang pangunguna sa gawain ito. Ayun, maraming salamat po sa ating butihing Pastor Jervin Enriquez. Thank you po, Pastor. Thank you po sa Valley of Praise. And thank you po kay Pastor Christian Savero na kung saan na-invite niya po si Pastor Jervin at na-invite ko po sila. Thank you po sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa buhay ng ating mga pastor na ito. At syempre, purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa mga naririto at wala naman po dito. Ayan. Thank you, Pastor Jervin. God bless po. Thank you po sa inyo lahat. God bless po. Mabuhay po kayo. Purihin ang Panginoon. To God be the glory po. To God be the glory. God bless Valley of Praise. God bless po. Ayun, guys. Yan. Dadako na po tayo, guys, sa mga, kung mayroon man kayong reflections, pwede nyo pong i-share through comment po dyan sa comment section. Or, so, naipag-pray na ni Pastor ang mga prayer request natin. Bagamat hindi pa natin nasambit, pero talaga namang napakabuti ng Diyos dahil hindi pa man natin nasambit pero advance na. No, naipag-pray na ni Pastor lahat ng mga nais natin or mga kailangan natin. Thank you po. Ayun. Thank you, Lord. Ngayon po ay mag-ano lang po ako ng konting reflection sa binahagi ni Pastor Jervin na banal na salita, yung pagtitiwala, paniniwala. Yan po. Napakaganda ng mensahe po na i-share ni Pastor Jervin ngayong gabing ito. Dahil, alam niyo po ba, kanina po sa gawain natin, bago ko po inire yung StreamYard, sabi ko, ano kaya Lord, ano kayang plano mo? Kasi parang, anong oras na? Sabi kong ganon. Nag-start po ako ng supposed to be 7:30 in the evening, no? Pero dahil sa mga technical problem or mga inaayos pa namin or yun, inaayos ko nga, sabi ko, tiwala lang. Tiwala lang sa Panginoon na ito ay mangyari. Ano? At syempre kung si Lord ang kumilos, ay lahat po ay may pagtatagumpay. Kaya nga po ngayon ay tayo, hindi dito sa ating gawain na ito, nagpapatuloy para po sa ating Night Live Devotion, episode 26. Ayun. Akalain mo yun, no? Mga kapatid, akalain ba natin na mabot tayo sa ganitong episode? Madami po tayong pagsubok na hinaharap or pinagdadaanan sa ating mga episodes, no? Mga past episodes. Pero in God's grace, nakarating pa rin tayo sa ating episode na tawag dito, 26 na episode, ano? So, ibig sabihin, ang gabay at patnubay ng Diyos ay naririto palagi sa ating gawain, no? At ayaw ng Panginoon na tayo po'y ma-stop, no? Sa ating gawain. Bagamat ako po ay palagi na lang po ako nanghihiram ng tawag dito, mag-share. Pero anyway, sabi naman po nila Pastor, ay anytime at all the time, basta po sila ay nandyan at sila po ay willing to share ng Word of God para sa lahat, para sa ating lahat. Yun. So, praise the Lord.
at may mga tao pa din na mga lingkod ng Diyos na talagang willing to serve, willing to share, no? Sa totoo lang po sila ni Pastor Christian at Pastor Jervin ay ano po, hindi po sila katulad ng mga blind, unity, or visually impaired person. But ang salita naman ng Diyos ay, kumbaga, kahit naman sino sa atin ay pwedeng magbabahagi. But still, God is good. Kasi hindi pa man ako tawag dito, hindi pa man na-send yung mga sasagot sa akin, kung magsasagot sila sa akin sa grupo. Pero mayroon po tayong mga pastors na willing to serve sa ating night live devotion. Kaya naniniwala po ako at nagtitiwala po ako na ang Diyos talaga ay hindi nagpapabaya at laging tapat. Bagamat sa mga hamon natin, mga pagkukulang, mga pagsubok, but still is si Lord nandiyan dyan para sa ating lahat. Lalo na sa gawaing ito. Thank you, Lord. Yun po. So, tingnan natin kung mayroong comment sa comment section. Okay, so wala pong comment sa comment section. Ay walang mga reflections ang ating mga kapatid, no? But anyway, alam kong mayroon po sila sa kumbaga ay sa loob ng puso nila ay mayroon po silang mga kanya-kanyang reflections, no? God, kumbaga si Lord lang ang nakakaalam, siya lang po ang nakakabatid, no, kung ano man iyon. So, kung mayroon po kayong mga prayer request, pwede nyo po din i-comment sa comment section and then ipag-pray natin sa next nating night live devotion ng The Blind Unity. Ayun. Okay, so dahil wala pong mga reflections na iba, tayo po ay makakarinig ng makalangit na awitin muli. At ito po ay ating closing song na dadalhin ng inyong abang lingkod, no? Wait lang. Munis Mo. Recently added. Abangawit. Recently added. Recently most played. The Inspire Palero. Playlist. Playlist 03. Playlist 04. Select. Playlist. Udimo Pantino. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. At iyong kapal sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging kung magmahal. Ang iyong ay nagbabago.
Diyos ang Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di mapapag. Kung mabuti ang Diyos, basta akin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat kay laging ang magmahal. Ang iyong ay walang hanggan. Sinasamba kita, bilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y hindi nagpapag. Kung mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Sinasamba kita, bilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y hindi magpapag. Kung mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Sinasamba kita, bilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y hindi nagpapag. Kung mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Diyos, sa akin ay nagmamahal. Screensaver. Now playing. Unknown artist K. Beauty Rudy Mo Pants and 2/19/440 pause. Music yes. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Ayun, maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa inyong pakikinig at pagtangkilig sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Sa ngalan po sa aking mga partners na napa-echo, no? Sa ating YouTube channel, ang ating tagapanguna, ang ating chairman, none other than Roel Collantes, na ating kabiyak. At syempre, ang nagdala ng opening prayer, ang ating kapatid, Raymark Mendoza, President ng The Blind Unity.
At syempre, ang inyong abang lingkod na ito, opening song at closing song. At syempre sa mga partners natin ng The Blind Unity Group or Official, Vice President Jigs Martinez, Secretary John Carlos Operales, at ang inyong abang lingkod na ito, Tagaingat Yaman, ang ating auditor, Rolando Cantera, at syempre ang ating mga PIO, Admin Rachel, Admin Vincent. Alam kong kahit wala sila dito ay bibisitahin din nila itong ating gawain na ito, ating pagbahagi. Ayan. At syempre sa ating counseling admin, Erwin Domingo. Sa lahat, yan, ang ating pastora, kahit wala po siya dito, ayan, hindi ko alam kung kailan siya bibisita dito. Pastora. At ang ating planning manager, admin Mark Stanley Galay. Yan, thank you so much po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Lord willing, tayo ay magkakasama-sama muli sa ating Night Live Devotion next Thursday, episode 27. Lord willing, ayun po. Abangan kung sino na naman po ang ating tagapagsalita or tagapagbahagi ng banal na salita ng Diyos. Maraming salamat. Ito po ang inyong abang lingkod, Admin Lady MZ, ang magsasabing, sa bawat problema, pagsubok at hamon sa ating buhay, laban lang dahil ang Diyos ang ating laging katuwang. Dito sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Devotion.